Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat and welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel. My name is Anthony, ang palagay nyo na kasama dito sa ating mga kwentuhan at bahaginan ng experience dito sa ating channel. Ayan, so kung kayo ay bago dito, mag-subscribe na kayo sa channel na to para na sa ganun ay matulungan nyo din ako na maibigay natin yung mga information na hinahanap ng mga kababayan natin. Ayan, so ngayong gabing ito ay pag-uusapan natin yung sinasabi dito ng ating isang commenter, yung isa sa mga nag-comment sa ating mga video. Ang sabi niya dito ay wag ka mag-vlog ng misinformation sa mga kababayan natin dahil kawawa sila. Pagod at blood money ang puhunan nila. Sabihin mo na lang na rules of thumb, 1 peso per egg ang kita. Kung meron kayong alaga, 500 heads, ang average 70% production in 12 months, tutuusin nyo, yan ang kikitain nyo. Plus meron pang mortality yan. Kaya ang alaga mong 500 heads bago makal, mga nasa 400 to 450 heads na lang. Yan ang reality ng chicken poultry. Huwag nyo subukan mag-poultry at masisira ang buhay nyo. Misinformation itong vlog na to. So guys, yan ang pag-uusapan natin pagkatapos lang ng maikling intro. Okay guys, maraming salamat. Welcome back sa inyong patuloy na pagsubaybay at salamat sa pag-stay tuned. No? So guys, para dito sa nag-comment sa atin ay bakit daw nagbibigay tayo ng misinformation. No? Dahil ang sinasabi niya ay 70% lang daw yung production in 12 months tapos ang average lang daw nakita ay piso per egg ang kikitain ninyo at wag na daw kayong maniwala sa akin sa mga sinasabi ko dahil malulugi daw lang kayo, masisirain yung buhay, sabi niya, at misinformation daw itong vlog na to. So guys, i-address lang natin yung punto na sinasabi niya na rule of thumb, piso lang ang kikitain sa pagka 500 heads ang inyong inaalagaan. So guys, sa totoo lang, ibibigay ko sa inyo yung facts, no. Kung kung gusto niyo ng kopya nito ay pwede kayo mag-email sa akin tapos i-send ko sa inyo para na malaman ninyo kung magkano talaga ang kinikita sa loob ng isang buwan at magkano yung income, no. So para hindi tayo para transparent tayo guys, no. So nung first batch ng mga manok ko, May po ito dumating, no. 500 heads yung first batch ko. Meron po akong experience when it comes to 500 heads, no. Kasi ang unang batch ng mga itlog ng mga manok ko is 500 heads, no. So dumating po ang aking mga manok ay May 6 nung May 6. Tapos nag-start pong mangitlog ang manok ko nung May 19 kasi sabi po ng mga nagdala sa akin is 18 to 19 weeks na daw po yun, which is May 19 nagsimula na po mangitlog. Hanggang May 28 meron na po ako 302 heads na nangingitlog. So 302 na manok na nangingitlog. So hanggang sa June 5 ang nangingitlog na po ay 366 out of 500 heads, no. So ang total income ko po niya nung June 5 ay 17,630, which ang expenses po ng buwan na yan is 59,000. So hindi tayo kumita dyan. So kasi bagong dating po yung ating mga manok. So wala tayong kita, lugi pa tayo, no. So the next month, nung June 24 po, nagsimula ng mula June 6 hanggang July 5, no, yung isang buwang cycle, nagna 90% na po ang ating eggs dito, no, yung ating production. Actually, nag 90
nag-97 po tayo dito, nag-97%. So, yung sinasabi niya na 70% ng production, posible po yun, pero sa tingin ko, pangit ang pag-aalaga ninyo. Pangit yung pagkaalaga. Anyway, so yung June po, yung unang buwan na nangingitlog na lahat halos yung ating mga manok, ang atin pong average na eggs collected yan ay 12,451, which gave me a total sales of 64,035 pesos, no? 64,035 pesos, tapos ang atin po diyang gastos ay yaang 48,428. Yan po ang ating gastos. So meron po tayo yung unang buwan natin na tubo na 15,606. Yan po yung ating gross profit. Nung July 24 po, dito medyo nag-full blown na yung ating yung ating production. Ang pinakang-mura pinakakunti nating nakuha ditong egg ay nasa 429 na. At ang pinakamarami po natin dito ay 476. So nag 97%, 98% na po tayo dito. So ang ating total collected eggs po ng buwan na to is 13,887. Kung atin pong bibigyan ng pansin, ang pinakamababa pong collection dito is 87.95%. Tapos ang pinakamataas ko pong collection dito is nasa na po ba yan? 90. Dito sa buwan na to is 95.1%. So yan po ang pinakamataas na collection. Nag-average po ang total average collection natin ng 91.42%. So lahat po yan. So ibig sabihin, kumita po tayo sa buwan na yan ng 89,930. Yan po yung total. Ang ating pong gastos is 57,266. So less natin yung ating gastos dun sa ating total income, meron po tayong 32,664. July po ito na production. Ngayon, August po, medyo bumababa yung ating production, pero hindi po tayo nababa ng less than 80%. So hindi ko pa rin po alam kung saan galing yung 70% na sinasabi niya. So ang average po natin dito ng buwan na yan, ng July, sa percentage po kasi po may 404 tayo dyan, meron tayong 453 dyan, meron yung pinakamataas natin 453 yata, o mayroon tayong 460 yata dito. But anyway, so nag-average po tayo yung buwan na yan ng 87.78%. So kumita po tayo diyan ng 91,572. No po, kasi malalaki na ang itlog niyan, mas mahal na, mas malaki na yung kita, kaya mas 91,000 na siya. 91,572. Ang gastos po natin diyan, medyo may nadagdag tayo na gastos kasi meron po tayong mga ibang mga binili at ginawa, no? Meron po tayo ditong 59,212 na gastos. So 91,572 minus 59,212, 32,360 yung ating gross profit. Okay? So sa loob po ng 3 buwan, tayo po ay in profit. At saka po yung ating sinasabi na yield, yung production natin is basically mataas. July is 91.4% tayo. August 87.78% po tayo. So, maayos lang ang pag-aalaga. Sigurado ako ma-maintain natin po itong ganitong klase ng egg production. Bababa po siguro tayo sa mga 85%, pero ang mahalaga kapag ka po tayo ay nasa 72%, okay pa po tayo dyan, break even pa tayo. Ibig sabihin, pwede tayong kumita pa rin at pwedeng mabawi ang puhunan. Okay? So, hindi mawawala yung puhunan. Pero yung piso kada isang itlog na tubo ay hindi po yata ako makapaniwala. No? Pero, hindi ko po alam, bahagi po siguro ng kanilang experience yan. Tayo at the moment, no, sa atin pong 3 sunod-sunod na buwan, in profit po tayo. At hindi po tayo bumababa ng 85% ng ating production. So,
Hindi ko po alam kung misinformation po ito. Ito po yung totoo. Kung meron po kayo na kagustuhang makakuha ng kopya na itong PowerPoint, itong aking nakalabas na Excel sa akin pong kita, pwede pong i-email sa inyo para meron po kayong idea kung magkano po talaga. So, yung sinasabi po niya na mortality, which is true, meron po tayong separate video niyan doon sa ating Untold Truths noon. May mga dinidiscuss din tayo na separate video para sa mortality. Kung kayo po ay mag-aalaga ng manok, lagi nyo pong tatandaan na lalagyan ninyo ng 10% mortality rate. So kung naglalagay po kayo ng 10% mortality rate, yung 500, mga nasa around 50 na manok ang inyong mamamatay, pero hindi po laging ganon, no? Kung maayos ang inyong pag-aalaga, maayos ang inyong pagpapainom ng gamot, tapos may bacterial flushing kayo, inaalaga healthy lagi ang manok ninyo, hindi po aabot siguro sa 10%. Pero kung nineglect nyo po yung inyong manok, hindi nyo inaalagaan na maayos, pinapabayaan nyo, hindi nyo pinapainom ng tama ng inyong mga ng mga vitamins and minerals, hindi nyo pinapakain ng tama, posible na mga 70% nga lang ang inyong production o baka mas mababa pa. Tapos maraming mamamatay sa inyong mga manok kasi hindi nyo inaalagaan na maayos. So, ang key po dito guys ay hindi ka lang basta bibili ng manok. Sabi ko lagi ay pag-aralan yung pag-aalaga ng manok. Hindi po ito bibili ka ng puno ng bayabas, itatanim nyo, pababayaanan nyo na. This is a business na meron dapat ikaw sapat na kaalaman at dapat ay alam mo kung anong business ang pinapasok mo. Ang mga manok po natin ay naalagaan ay very sensitive, no? So, konting stress lang yan, titigil sa pagitlog. Konting nararamdaman, titigil sa pagitlog. So, kailangan po, lagi kong sinasabi na healthy ang inyong mga manok. Paano magiging healthy? Dapat po yan ay pinapakain nyo ng tama. Dapat po yan, pinapainom nyo ng tama. Dapat po binibigyan ninyo ng vitamins and minerals na tama. Dapat po ay inyong pinupurga. Dapat po ay inyong binibigyan ng bacterial flushing. Dapat po ay hindi nyo nai-stress ang mga manok. Binibigyan nyo sila ng sound system. Sinasanay nyo sila sa maingay na environment. Dapat po ay nililinis nyo na maayos ang kanilang mga kulungan kasi yung ammonia niyan ay nakaka-apekto din sa mga manok natin, sa kalusugan ng mga manok natin. Nagiging dahilan yan ng mga respiratory problem. So kung hindi po kayo marunong mag-alaga, kung hindi nyo po talaga alagaan ng tama, hindi nyo pinag-aralan at wala kayong idea kung paano gagawin, ang mangyayari po, baka less than 70% nga ang inyong magiging yield. No, kung hindi kayo marunong. Ngayon, kung hindi kayo nagmamanage na maayos, kung maayos ang inyong paggamit at pag-aalaga sa inyong mga manok, hindi kayo mamamatayan ng 10%. Ikalawa, magbibigay ng profitable na yield yung inyong mga manok ng mga ganito, 85%, 89%, 90%. So yung mga ganyan ay magbibigay sa inyo ng magandang profit. Ang pinakamaganda din diyan, pag maganda ang inyong pag-aalaga ng manok, tatagal ang haba ng buhay ng inyong mga manok when it comes to producing eggs, no? So, dapat maayos lagi ang inyong pag-aalaga. Huwag po ninyong hahayaan na magkaroon kayo ng manok tapos hindi ninyo aalagaan ng ayos. Ngayon, so, para po dun sa mga dati nang nag-aalaga ng manok na may experience na, tama po ba na 70% lang ang production? Kapag 70%, below 70%, 65%, kinakal na po ang mga yan. Kung yan po ay hindi nagbibigay ng tamang production para mabawi puhunan. Kasi lugi po kayo dyan. Sa 65%, lugi na kayo. Kasi hindi nyo halos mabawi yung puhunan na pinapakain ninyo sa mga manok ninyo, let alone yung puhunan na ibinili nyo ng mga manok ninyo. So guys, I'm sorry pero katulad ng sinasabi ko, ito pong sinasabi natin dito at kinikwento, sinishare natin, ibinablog natin. These are my experience. This is our experience in our farm. At kami po ay with the sole intention na makatulong para dun sa mga kapwa namin RTL racers na baguhan.
And I am not claiming expert dito sa ganitong larangan ng negosyo. Ang isinishare ko po sa inyo yung experience. At dito po sa experience na to, totoo lang po yung sinasabi namin. Hindi po ito misinformation, hindi po ito fake news. At kung ito man po ay fake news, ay patunayan nyo po sa akin na may fake news tayo dito. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat at sana po ay peace lang tayo. No? Tayo good vibes lang tayo. Kung may pangit po kayong experience, i-share nyo po sa amin. At gusto po natin na matuto din sa mga pangit na experience. Okay? So, maraming salamat guys. Kung nakarating kayo sa video na to, sa dulo ng video na to, maraming salamat. Subscribe na rin sa ating channel. Click the notification button kung gusto ninyong madagdagan pa yung inyong mga kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng RTL Chicken. Maraming salamat. Bye-bye. God bless. I love you all. Bye-bye.